Nang dumating ang text mula sa bangko, nagpaplansa ako nga damit pang opisina. Tumuno ang cellphone ko sa bulsa at dahil sa gulat, nahulog ko ito sa loop ngang washing machine na puno nga labahin. Nang damputin ko ito, halos lumuwa ang mamata ko sa nabasa ko. Pehapes 1,008 milyon. Nay! Nay! Sigaw ko habang hawak-hawak ang cellphone at patakbong pumasok sa kusina. Nakaupo ang nanay ko sa isang maliit na bangkito sa sahig na hihimay ngang isang bundok ng sitaw. Tingnan niyo po. Pumasok na ang year-end bonus ko. 1,008 milyon. Iniangat niya ang kanyang ulo at bahagyang dumulas ang kanyang salamin sa dulong kanyang ilong. Pinanliitan niya ng mata ang screen at biglang kumunot ang kanyang noo. Napakalaki niyan. Opo, sabi ni Mr. Santos, maganda raw po ang naging performance niya. Proyekto namin ngayong taon kaya binigyan niya ako ng dagdag na 300,000 rupi. Kinuskos ko ang aking makamay sa tuwa at pabalik-balik na naglakat sa maliit naming kusina. Bili tayo ngang mas malaking ref. Lagi niyong sinasabi na hindi kasya ang mapang Noche Buena. Ay! Oh, nga pala. Ibibili ko rin kayo ngang gintong pulseras. Yung nakita natin sa SM noong isang linggo. Huwag kang maingay. Sabi ni inay. Habang maingat na inilalagay ang mga sitaw sa isang palanggana, tumayo at pinakpagan ang kanyang duster. Pumunta ka sa kumpanya mo at kumuha kang certificate of termination. Natigilan ako. Certificate of termination? Bakit po? Mayos naman po ang trabaho ko. Sabi pa nga ni Mr. Santos, ipopromote niya ako sa susunod na quarter. Pagkalang putol niya sa akin, seryoso ang tingin. Sabihin mo nagbawas ng empleyado ang kumpanya. Natanggal ka? Nakakuha ka? Ng kaunting separation pie. Kunin mo bukas. Mas mabilis. Mas maganda. Inay, nababaliw na ba kayo? Bahagyang tumaas ang boses ko. Bakit ako kukuha ng pakeng papeles? Paano kung may makabuko sa akin? Walang makakabuko, sabi niya. Lumapit sa akin at ipinatong ang kamay sa balikat ko na may nakakagulat na bigat at diin. Makinig ka sa akin. Celestina, kailangan mong kunin ang certificate na yan. Kung hindi magtatagal sa atin ang prangyan. Bakit po? Marahan kong inalis ang kamay niya. Nag-alala ba kayo na malaman ng mabiyanan ko at hingin nila? Hindi umimik sinay. Tumalikot siya at naglakad papuntang sala, tila mas lalong humukot ang kanyang likod. Habang pinagmamasdan ko siya, bigla kong naalala nung umuwi ako sa kanila nung nakaraang buwan. Hinawakan ng biyenan kong si Aling Nena ang kamay ko at sinabing ikakasal na ang hipak kong si Marites sa katapusan ng taon at malaki pa ang kulang nila para sa mga gastusin sa kasal. Binalewala ko lang iyon nun. Inay, sinundan ko siya. May narinig pa ba kayo? Umupo siya sa lumaneming sofa at kung ano-ano ang pinindot sa remote ng TV. Wala. Mahina niyang sabi. Pakiramdam ko lang, hindi dapat ipinagyayabang ang yaman. Matalas ang mata ng ngabiyanan mo. Nanatili akong nakatayo, gulong-gulo ang isip. Bihirang maging ganito katigas ang ulo ni inay. Lagi niyang sinasabi na dapat maging tapat sa lahat ng bagay. Pero ngayon, pinapakuha niya akong pekeng dokumento. Siguradong, may mabigat siyang dahilan. Para saan po ang certificate na yan? Tanong ko. Sa susunod na linggo, kapag umuwi ka sa mabiyanan mo, sabihin mong natanggal ka sa trabaho at gipit na gipit ka sa pera, sabi niya habang pinapatay ang TV. Tandaan mo, kailangan kumpleto ang kwento. Huwag kang magpapahalata. Ayoko po. Napaupo ako sa sahig, parang batang nagmamaktol. Bakit kailangan kong magpanggap na kaawa-awa? Kung magtatangka silang kunin ang bonus ko, lalabanan ko sila? Lalabanan? Humisi si inay. Paano ka lalaban? Iyak ang biyenan mo, magwawala at magbabantang magpapakamatay. Maglulupasay sa sahig ang hipag mo, at ang asawa mo, si Marco,
Sasabihing pamilya naman tayo, bakit hindi ka na lang magparaya? Makakalaban ka ba sa kanilang lahat? Ang masalita niya ay parang matatalim na karayom na tumusok sa puso ko. Noong birthday ko last year, binilhan ko ang sarili ko ngang isang simpleng kwintas. Nang makita itong biyenan ko, sinabi niyang, "Naku, bagay yan kay Marites. Bilang ate niya, dapat ipaubaya mo na lang sa kanya." Sa huli, kinumbinsi nga ako ni Marco na tanggalin ito at ibigay sa kapatid niya. Pero, walang propro. Tumayo si inay. "Bukas, sasamahan kita sa kumpanya mo. Kausapin mo yung kaibigan mong nasa HR. Sabihin mong balak mong makapangalawang anak at natatakot kang baka tanggalin kang ang kumpanya, kaya kukuha ka lang certificate para may reserba ka, para lang sa seguridad." Tiningnan ko ang desidido niyang nga mata at nalamang wala ng saysay ang anumang sasabihin ko pa. Sa 60 taon niya sa mundo, mas mahusay siyang kumilatis ng tao kaysa sa akin. Siguro nga para ito sa ikabubuti ko. Kinabukasan ng hapon, lumabas akong opisina, hawak ang peking certificate of termination. Lukot na ito dahil sa pawis ng aking palat. Nahihintay si inay sa kabilang kalsada, sa may sakayan ng jeep. Nang makita niya ang papel sa kamay ko, tila nagliwanag ang kanyang nga mata. "Nakuha mo?" "Opo." Isinilit ko ang certificate sa bako. "Inay, paano po kung malaman ni Marco?" Kung magtanong siya, sabihin mong natakot kang mag-alala siya kaya hindi mo kaagad sinabi. Sabi ni inay, habang hila-hila ako papuntang istasyon MRT. "Tandaan mo, simula ngayon, isa ka ng taong walang trabaho. Gipit na gipit ka sa pera." Sa loop ng MRT, siksikan ang nga tao. Naipit ako sa gitna. Kinakapa ang certificate sa loop ng bag ko. At parang may kung anong bumabara sa dibdib ko. Ang saya ang 1,008 milyon ay matagal nang naglaho, napalitan ng hindi may paliwanag na inis at kaba. Paglabas namin ngang istasyon, biglang huminto si inay. "O nga pala, ay delete mo na yung text ng bangko. Huwag na huwag mong ipapakita kay Marco." Kinuha ko ang cellphone ko. Nakalinlangan ako saglit. Pero pinindot ko rin ang delete. Sa sandaling pagpindot ko sa screen, parang nakita ko ang sarili ko na nakatayo sa sala ng biyenan ko. Pinalilibutan ako ng biyenan at hipak ko, habang sa pilitan nilang inaagaw ang bag ko. Hinila ni inay ang braso ko. Sumunod ako sa kanya. Hinabangang papalubo na araw ang aming mga anino. Ang anino ni inay ay dikit na dikit sa akin, tila isang kalasak. Sabado, 7 umaga, kumatok na si Marco sa pinto, may dalang lumang backpack. "Tina, bilisan mo nang mag-ayos." Sabi ni Mama, kailangan daw nating umuwi ng maaga ngayon. Kakain daw sa bahay ang fiancé ni Marites. Sinadya kong bagalan ang paksuot ng aking blouse habang pasulyap-sulyap sa certificate of termination na nakapatong sa sofa. Anong ayusin? Wala na akong trabaho, wala ako sa mood. Natigilan ang kamay ni Marco sa zipper ng kanyang bag. "Anong sabi mo? Walang trabaho?" "Oh." Inihagis ko sa kanya ang certificate. Nagbawas ng empleyado ang kumpanya. Noong nakaraang linggo lang ako natanggal. Kinuha niya ang certificate at pinakpabalik-balik ito, kumunot ang no. "Anong nangyari? Hindi ba sabi mo ipopromote ka?" Sabi nila tanggalan daw. Sabi ko habang isinisiksik ang isang lukot na blouse sa aking bag. Mahirap ang ekonomiya ngayon. Maraming kumpanyang nagbabawas. O nga pala, yung nakuha kong separation pay, sapat lang pambayad ng credit card ko. Ikaw na muna ang bahala sa nga gastusin sa bahay ngayong buwan, nakangangasiya ng matagal. Halika na. Pumunta na muna tayo kina Mama. Sa bus papunta sa mga biyenan ko, walang tigil sa pagdadaldal si Marco. "Paano ka biglang natanggal? May nagawa ka bang mali? Matagal ko nang sinasabi sa'yo,
na dapat marunong kang makisama sa mga katrabaho mo. Tumingin na lang ako sa bintana, napapangisi sa aking isip. Hindi pa kami nakakarating, sinisisi na niya ako. Nasa dulong isang makipot na eskinita ang bahay ng biyenan ko. Pagdating pa lang namin sa tarangkahan, narinig na namin ang sigaw ng hipak ko. Ma, nasaan yung pulang bestida ko? Darating na si JR. Yun ang isusuot ko. Bumukas ang pinto. Nakapamewang ang biyenan ko sa may pintuan. Nang makita niyang wala akong dalang kahit ano, agad na sumimangot ang mukha niya. Wala kang dala? Hindi mo ba alam na unang beses bibisita si JR dito sa bahay? Ma, sinadya kong bumuntong hininga. Wala po akong trabaho. Talagang gipit ako sa pera kaya wala akong pambili. Walang trabaho? Nanlaki ang mga mata niya na parang platito. Inagaw niya ang certificate mula sa kamay ni Marco at sa lakas ng kanyang pagsasalita, tumalsik ang laway niya sa mukha ko. Natanggal ka? Hindi ba sabi mo noong nakaraang buwan? Tataas ang sahot mo. Baka naman tinamat-tamat ka lang kaya kasiniba ang boss mo. Lumabas si Marites mula sa kwarto, suot ang isang damit na may bulaklak at magulo pa ang buhok. Ate, wala kang trabaho. Totoo ba? E di mag-isa na lang si kuya na bubuhay sa pamilya natin? Ano pa nga ba? Pumasok ako sa bahay. Sinadyang tapakan ang mga sinalas na nakakalat sa may pintuan. Baka kailangan ko pang humingi ng tulong kay mama sa mga darating na araw. Biglang tumayo ang biyenan ko at hinawakan ang braso ko. Anong pinagsasabi mo? Wala akong pera para ibigay sayo? Kung hindi ka lang nakpumilit na pakasalan si Marco, sana nakapangasawa na siyang taga-gobyerno ngayon. Hindi niya sana kailangang mag-alagang palamunin. Ma! Sinubukan siyang awatin ni Marco pero tinabik lang siya nito. Huwag mo siyang kampihan. Bumaon ang akukong biyenan ko sa balat ko. Sinadya niya to. Alam niyang darating si JR. Kaya sinabi niyang nawalan siyang trabaho. Ayaw mo sigurong makapangasawang ng mayos ang kapatid mo ano. Biglang sumugot si Marites at hinaluhog ang bag ko. Tingnan ko nga kung may tinatago kang pera. Baka nagpapanggap ka. Lang na, walang trabaho. Anong ginagawa mo? Inagaw ko ang bag ko at niyakap ito ng mahigpit. Napakawalang galang ang mahaluhog ng gamit ng iba. Nakakain ba ang galang? Sabi niya ng pasarkastiko. Sa tingin ko, ayaw mo lang talagang gumastos? Sa kasal ko, bilang ate, hindi ba dapat may ambak ka? Ngayon, nagpapanggap ka pang mahirap. Totoong mahirap ako. Sinadya kong ilabas ang luma kong blouse mula sa bag. Binili ko pa to noong 1 taon. Kupas na nga Biglang tinurong ang biyenan ko ang sapatos ko. Ano yan? Yung sapatos na binili mo noong nakaraang buwan? Mahigit 2,000 yan. Wala ka ng trabaho tapos bumibili ka pang ngang kamahal na sapatos. Kinabahan ako. Binili ko ang sapatos na ito noong araw na dumating ang bonus ko. Nakalimutan kong palitan. Ito. Binili ko gamit ang separation pay. Nagsisisi nga ako. Gusto ko sanang gisauli pero hindi na raw pwede. Nagsisinungaling ka. Bigla niyang iwinasiwas ang tasa sa mesa at tumilapon ang mabubok sa paanan ko. Kung hindi mo ilalabas ang tinatago mong pera ngayon, hindi ka makakaalis dito. Humarang si Marco sa akin. Ma, huwag naman po kayong ganyan. Mahirap na nga ang pinagdadaanan ni Tina. Ako pa ang sumusobra. Umupo ang biyenan ko sa sahig, pinapalo ang kanyang hita at umiyak ng malakas. Pinalaki ko ang anak ko, tapos nag-asawa lang ng manloloko. Ngayon, nagtatago pang ang pera. Bakit ganito kasama ang kapalaran ko? Narinig ngang kakapitbahay na chismosa ang iskandalo at nagtipon sa may pintuan. Nagsisimula na naman si Aling Nena, sabing isa. Mukha namang mabait yung asawa ni Marco. Narinig ko ikakasal daw yung kapatid, baka gusto nilang yung ate ang gumastos sa lahat. Namula ang mukha ni Marites, at sinubukang isara ang pinto, pero pinigilan ko siya. Hayaan mong sila ang humusga. Nilakasan ko ang boses ko para marinig ng lahat. Wala na nga akong trabaho.
Pero imbes na makisimpatya, hinaluhok pa nila ang bag ko at pinilit akong maglabas ng pera. Anong klaseng pag-ugalian? Biglang tumayo ang biyenan ko at dinuro ako. Hayop ka, nagsasalita kang masama laban sa akin sa harapang ibang tao. Sasampalin kita. Nang sumugot siya, sinadya kong umiwas. Sumupsop siya sa hambang pinto. Aray, napaupo siya sa sahig. Ang kapal ngang mukha mong itulak si mama. Sigaw ngang. Hipak ko habang sumusugot. Agad namang tinulungan ni Marco ang kanyang ina. Ginamit ko ang pagkakataon para kunin ang aking bag. Mukhang hindi na kailangan kumain. Baka sabihin niyo pa niloloko ko kayo pati sa pagkain. Huminto ka. Sigang biyanan ko habang hawak ang kanyang baywang. Walang alis dito hanggat hindi malinaw ang lahat. Sa tingin ko, pagkayang termination letter mo. Bukas na bukas pupuntahan kita sa opisina mo para magtanong. Kinabahan ako, pero pinilit kong magmukhang kalmado. Sige po. Pumunta kayo. Para makita niyo kung totoong wala na akong trabaho. O nga pala, itanong niyo na rin sa JR ninyo kung kumusta na ang pondo niya para sa kasal. Baka mamaya, yung nobya naman niya ang magsabing nawala ng trabaho para makatakas sa magastusin. Agad na namula ang mukha ni Marites. Nakita ko na ang fiancé niya at narinig kong baon daw ito sa utang dahil sa sugal. Hinila ako ni Marco palabas ng bahay. Tama na. Tina, umuwi na tayo. Habang hinihila niya ako, rinig ko pa rin ang mga sumpangambiyanan ko at ang mga sigaw ni Marites. Pagdating sa kanto, lumingon ako. Ang magkapitbahay ay nakaturo pa rin sa bahay nila. Nagbubulungan. Tingnan mo, nagalit si mama dahil sa iyo. Binitawan ni Marco ang kamay ko. Kahit wala ka ng trabaho, kailangan pa bang makipag-away? Tiningnan ko ang naninisin niyang mukha at bigla akong nakaramdam ng matinding pagod. Marco, kanina, nung hinahaluhog nila ang bag ko at pinagbibintangan ako, nasaan ka? Ibinuka niya ang kanyang bibig. Pero yumuko na lang. Matanda na si mama. Hindi pa gaanong nag-isip si Marites. Pagpasensyahan mo, na lang sila. 4 na taon ko na silang pinagpapasensyahan, tumalikod ako at naglakad papuntang sakayan ng bus. Kung magpapatuloy ako sa pagpapasensya, baka sa kalye na ako pulutin. Dumating ang bus. Sumakay ako. Naiwan si Marco na nakatayo sa kanto. Habang papalayo ang bus, tiningnan ko siya mula sa bintana. Nakatayo pa rin siya ron, parang isang batang hindi alam ang gagawin. Hinimasimas ko ang papel ng Certificate of Termination sa loop ng aking bag. Halos maduro na ito sa pagkakahawak ko. Bigla, akong humanga kay inay. Nahulaan na niyang mangyayari ang lahat ng ito, kaya pinahanda niya ako. Pero, nararamdaman kong nagsisimula pa lang ang dramang ito. Pagkauwi ko sa bahay ni inay, kakatanggal ko pa lang ng sapatos, sunod-sunod na ang tawag ni Marco. Inilagay ko sa silent mode ang cellphone ko. Sumilip si inay mula sa kusina, may harina pa sa kanyang duster. Bakit ang aga mong umuwi? Hindi ka man lang kumain doon? Wala po akong gana, inihagis ko ang ba sa sofa. Gaya po nga sabi niyo, pagdating ko pa lang, inatake na nila ako. Naglabas siyang isang platong bagong lutong puto. Kilala ko na yang biyenan mo, pera lang ang nasa isip niyan. O nga pala, hindi ba sila nahinala? Muntik na po. Kumuha akong isang pirasong puto. Suot ko kasi, yung bagong sapatos ko, yun ang napansin niya. Buti na lang, mabilis akong nakaisip ng palusot. Habang nag-usap kami, dumating ang text ni Marco. Tina, umuwi ka na. Please. Galit na galit si mama, hindi pa kumakain. Umiyak din si Marites. Hindi ko na kaya tong mag-isa. Kung hindi niya kaya, edi huwag. Inagaw ni inay ang cellphone ko at binura ang text.
Ang ganyang klesang lalaki, dapat maranasan niya mismo ang hirap para matauhan. Gabi na, nakahiga na ako, pero biglang dumating si Marco. Kinakalampak niya ang pinto namin. Tina, buksan mo, mag-usap tayo. Nagsuot ng jacket si inay at binuksan ang pinto. Si Marco, magulo ang buhok at namumula ang mga mata. Tita, nasaan po si Tina? Tulok na, hinarangan siya ni inay. Kung ano man yan, bukas niyo na pag-usapan. Kailangan po naming mag-usap ngayon, pilit siyang pumasok. Tina, bumalik ka na sa bahay at humingi ng tawad kay mama. Para matapos na ang gulo, lumabas ako mula sa kwarto, nakahalukip-kip, huminging tawad. Wala akong ginawang mali. Paano mo nasabing wala? Bigla niyang nilakasan ang boses. Matanda na si mama. Bakit mo pa siya sinasagot-sagot? Mahalaga ang kasal ng kapatid ko. Bilang ate, hindi ka ba pwedeng tumulong? Kahit wala ka ng trabaho, hindi ba pwedeng maging maayos man lang ang pakikitungo mo sa kanila? Tumulong? Natawa ako ng mapakla. Paano? Gusto mong mangutang ako sa 5,6 para ipang-abuloy sa kasal ng kapatid mo? O gusto mo ibenta ko ang bato ko? Bakit ganyan ka magsalita? Namula ang mukha niya sa galit. Ang gusto ko lang naman, makaintindihan tayo bilang isang pamilya. Ang pagkakaintindihan ay para sa dalawang pani. Lumapit si inay na may dalang basong tubig at sinadyang itapon ito sa sahig. Malapit sa paanan niya. Marco, isipin mo, sa loob ng 4 na taon, hindi pa ba sapat ang kabutihang ipinakita ni Tina sa nanay at kapatid mo? Noong na-ospital ang nanay mo, sino ang nag-alaga sa kanya? Noong nakagulo ang kapatid mo sa dati niyang trabaho, sino ang humingi ng pasensya para sa kanya? Ngayon, dahil lang hindi siya naglabas ng pera, siya na agad ang masama. Umatras siya dahil sa natapong tubig, nanginginig ang mga labi. Tita, hindi po yun ang ibig kong sabihin. Ano? Git ni inay. Dahil ba walang trabaho si Tina, hindi na siya karapat-dapat sayo? O sa tingin mo, lahat ng parang kinikita niya ay dapat mapunta sa pamilya niyo? Lalong yumuko si Marco at pagkatapos ngang matagal na katahimikan. Ayoko lang pong makagulo sa pamilya. Ang kapayapaan ay hindi nakukuha sa pang-api at pananahimik. Bumalik ako sa aking kwarto. Kung ayaw mong gulo, mahiwalay muna tayong tirahan. Tina, susunod sana siya pero muli siyang hinarangan ni inay. Umalis ka na, marahang tinulak siya ni inay palabas. Hayaan mo muna siyang makpalamig ng ulo. At mag-isip-isip ka rin. Isinara ang pinto. Matagal naming narinig ang mayaba ni Marco sa pasilyo bago ito tuluyang nawala. Nakikinig ako sa may pinto at nang mawala na ang mayaba, napopo ako sa sahig. Lumapit si inay at inabutan ako ng tissue. Bakit ka umiyak? Sa ganitong pagkakataon? Lalong hindi dapat maging mahina. Nasasaktan lang po ako, tumulo ang luha ko sa sahig. Kahit kailan, hindi siya pumanig sa akin. Matagal ko nang alam yan, bumuntong hininga siya. Kung hindi ka lang talaga nagpumilit, napakasalan yan nun. Huwag na po nating pag-usapan yan, pinunasan ko ang aking maluha. Wala nang may tutulong yan ngayon. Kinabukasan ngang umaga, hindi pa ako bumabangon, tumunok na naman ang cellphone ko. Si Marites ang hipa ko. Ang boses niya ay parang tunog ngang kukong kumakaskas sa pisara. Ate, anong problema mo? Hindi pa bumabangon si mama hanggang ngayon dahil sa ginawa mo. Kailangan mo siyang asikasuhin dito. Hindi niyo ako katulong, bumangon ako. Kung kailangan siyang asikasuhin, ikaw ang gumawa niyan. Anak ka niya, ang sama-sama mo. Sumigaw siya. Napakabobo talaga ng kuya ko para pakasalan ang isang tulad mo. Sinasabi ko sa iyo. Kung hindi ka magbibigay ng pera para sa kasal ko, pupuntahan kita sa kumpanya mo at gagawa ako ng iskandalo para siguradong mawalan ka ng trabaho. Kinabahan ako. Muntik ko nang makalimutan na wala akong trabaho. Wala na nga akong trabaho.
Kahit mag-iskandalo ka parun, wala ring mangyayari. Sinong niloloko mo? Bigla niyang hininaan ang boses. Tinanong ko si kuya kahapon. Sabi niya, bumili ka pang bagong sapatos kamakailan lang. Hindi ka mukhang walang trabaho. Naktatago ka lang pera. Bahala kang isipin mo kung anong gusto mo. Pinatay ko ang tawag. Pero kinakabahan ako. Mukhang simple-minded ang hipak kong ito. Pero tuso pala. Pagsapit ng hapon, ang biyenan ko na mismo ang tumawag. Ang boses niya ay sarkastiko, na parang kutsilyong binabalatan ka. Tina, alam kong masama ang loop mo dahil nawalan ka ang trabaho. Pasensya na sa nangyari kahapon. Hindi sana. Kita inuwi. May oras ka ba mamayang gabi? Nagluto akong paborito mong tinolang manok. Huwag na po. Sabi ko, pupunta po ako sa job fair ngayon para maghanap ng trabaho. Bakit ka pa maghahanap ng trabaho? Bigla siyang naging masigla. Hindi kailangang magpakapagod ng nga babae. Hayaan mong si Marco ang bumuhay sa'yo. O nga pala, hindi ba't nakatanggap ng bonus si Marco noong nakaraang buwan? Sabi niya, ilang libo rin daw. Hayaan mo munang gamitin ni Marites para sa magastusin sa kasal. Ibabalik na lang niya kapag nakahanap ka na ulit ng trabaho. Ayan na. Sa wakas, nasabi na rin niya ang tunay niyang pakay. Sinadya kong bumuntong hininga. Mama, nagbibiro po ba kayo? Yung bonus ni Marco, kulang papambayad ng housing loan namin. Katunayan, humingi pa nga siya sa akin ng prapambayad ng kuryente at tubig kahapon. Hindi ko nga nabiyan. Impossible. Biglang tumaas ang boses niya. Sinabi sa akin ni Marco na maganda ang performance niya ngayong buwan, kaya makakatanggap siyang hindi bababa sa 50,000. Tinago mo ba ang pera niya? Mama, kung hindi po kayo naniniwala, siya na lang po ang tanungin niyo. Sabi ko, ni sarili ko nga hindi ko kayang buhayin, paano pa ako makakapagtago ng pera? Ang laman ng pitaka niya ngayon, baka wala pang 1,000. Natahimik siya sa kabilang linya. Sa huli, sinabi niya, nang may halong galit, tatanungin ko siya. Huwag mo akong lolokohin. At pinatay niya ang tawag. Nang ibaba ko ang telepono, napansin kong basang-basang pawis ang aking palat. Pumasok si inay na may dalang hiniwang pakwan. Sinong kausap mo? Namumutla ka. Ang biyenan ko po, kinuha ko ang isang hiwang pakwan. Hinihingi niya ang bonus ni Marco para sa kasal ni Marites. Anong sabi ni Marco? Ano pa nga ba? Sabi ko. Malamang po, nauto na naman siya ng nanay niya. Habang nag-usap kami, tumunok na naman ang cellphone ko. Isang hindi kilalang numero. Pagkasagot ko, narinig ko ang humahagulgol na boses ngang biyenan ko. Tina, pumunta ka rito sa ospital. Bilis. Si Marites. Uminom siyang lason. Nasa ospital kami ngayon. Inooprahan siya. Nabitawan ko ang hawak kong pakwan. Ano po? Uminom ng lason si Marites? Oo. Sabi ng doktor, kung nahuli kami ng dating, baka hindi na raw siya umabot. Pumunta ka na rito. Pangalan mo ang laging sinisigaw. Sabi niya, sorry daw sa iyo. Papunta na po ako. Ibinaba ko ang telepono at nagmamadaling pumasok sa kwarto para magbihis. Pinigilan ako ni inay. Teka, anak, parang may mali. Anong mali? Nag-aagaw buhay na po yung tao. Kaninang umaga lang, minura-mura ka niya sa telepono. Bakit siya biglang inom ng lason ngayon? Sa tingin ko, palabas lang yan para mapilitan kang maglabas ng pera. Inay, napapadyak ako. Kahit palabas pa yan, kailangan kong pumunta. Paano kung toto? Tiningnan ni inay ang namumulag kong mga mata at bumuntong hininga. Sige. Sasama ako sa iyo. Pagdating sa ospital, maraming tao sa labas ng emergency room. Nakaupo si Marco sa sahig, hawak-hawak ang kanyang buhok. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo.
Tina, dumating ka. Nasa lupa si Marites. Inooprahan. Anong nangyari? Bakit siya inom ng lason? Dahil sayo. Biglang sumulpot ang biyenan ko at dinuro ako. Kung hindi ka lang tumangging makbigayng pera, gagawin niya ba to? Kung may mangyaring masama kay Marites, mananagot ka sa akin. Ma, sigaw ni Marco. Hindi ito ang oras para magsisihan. Napapo ang biyenan ko sa sahig at nag-iyak na naman. Napakasamangang kapalaran ko. Ang anak kong babae, gustong magpakamatay. Ang anak kong lalaki, sa iba pa kumakampi. Naktinginan ang mga tao sa paligid sa amin. Hinila ko si Marco sa isang tabi. Anong sabing doktor? Hindi raw maganda ang kalagayan niya. Kailangan daw nating mahanda sa pinakamasama. Nanlumo ako. Baka nga totoo ang lahat. Bumukas ang pinto ng at lumabas ang isang doktor. Sino ang pamilya ni Marites Cruz? Kami po. Sabay na sumugot ang biyenan ko. At si Marco. Ligtas na ang pasyente, sabi ng doktor. Pero medyo nasirang lason ang kanyang tiyan. Kaya kailangan siyang alagaan ng mabuti sa mga susunod na araw. At saka kung maari po. Maari bang huwag kayong mag-ingay dito sa labas? Biglang tumigil sa pag-iyak ang biyenan ko. Nakahinga ng maluwag si Marco. Tiningnan ko sila at may napansin akong kakaiba. Uminom ng lason pero ganito kabilis na naging ligtas? Dok, anong klaseng lason po ang ininom niya? Gaano po karami? Tanong ko. Tiningnan ako ang doktor. Mukhang isang uri ng insecticide. Maisang maliit na bote. Buti na lang nadala nyo agad. Insecticide? Isang bot? Napakalakas ngang lason na yon. Imposibleng ganito kabilis siyang maligtas at maging stable. Pagbalik namin sa tapat ng kwarto, nakaupo ang biyenan ko at nagbabalat ng mansanas, humihimik pa. Walang bakas ang kalungkutan sa mukha niya. Nang makita niya ako, bigla niyang ibinaba ang mansanas. Tina, huwag mong sisihin si Marites. Naguluhan lang siya sa mga problema. Gising na po ba siya? Papasok po ako. Para tingnan siya. Huwag muna. Hinarangan niya ako. Sabing doktor, kailangan niyang magpahinga ng husto. Sumilip ako sa siwang ng pinto. Nakalabas ang kamay ni Marites sa kumot. May matingkat na pulang nail polish. Hindi mukhang kamay ng isang taong kagagaling lang sa isang life or death operation. Ma, ngumiti ako ng pilit. Hindi ba takot sa sakit si Marites? Paano niya natis uminom ng lason? Napakasakit nun, di ba? Biglang namutla ang biyenan ko. Nahulog ang hawak niyang mansanas sa sahig. Anong ibig mong sabihin? Wala lang po. Nagtataka lang ako. Tinanong ko kasi yung doktor kanina. Sabi niya, kahapon lang daw binili ni Marites yung lason. Naalala pa raw ngang tindera na nagtanong daw si Marites kung gaano karami ang inumin para makapanakot lang pero hindi naman talaga mamamatay. Isang purong kasinungalingan lang to, pero sa naging reaksyon ng biyenan ko, alam kong totoo ang hinala ko. Nanginginig ang mga labi niya. Tumingin si Marco sa akin, tapos sa nanay niya. Bigla siyang namula. Ma, nagpapanggap lang ba? Si Marites? Biglang bumukas ang pintong kwarto. Lumabas si Marites at sinigawan ako. Hayop ka, niloloko mo, si Mama. Marites? Hindi ba dapat tulog ka? Gulat na sabi ni Marco. Doon lang napansin ni Marites na nabuking na siya. Kagigising lang pero ang lakas mo nang manigaw. Ngumisi ako. Mukhang hindi maganda ang kalidad ng lason na nabili mo. Mas magaling pa ang pag-arte ninyo. Sinungaling. Humiga siya sa sahing ospital at naglulupasay. Uminom akong lason. Ayoko nang mabuhay. Inaapi niyo, akong lahat. Taman na. Sigaw ni Marco. Hindi makapaniwala. Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Hindi ako tatayo dito. Sabi ni Marites habang nagpapagulong-gulong, hanggat hindi siya pumapaya na magbigay ng 1 milyon para sa kasal ko.
Kung hindi, dito na ako mamamatay. Pinagtinginan kami ng lahat ng tao sa hallway. Napakainit ng pisngi ko. Parang nasampal ng 100 beses. Marco? Tiningnan ko siya. Iyan ang kapatid mo. Iyan ang nanay mo. Bahala na kayo sa buhay niyo. Tumalikot ako at nagsimulang maglakad palayo. Tinawag niya ang pangalan ko. Pero hindi ako lumingon. Paglabas kong ospital, nakatayo si inay sa ilalim ng isang punong nga akasya. Diba sabi ko sa iyo? Palabas lang nila yan. Hindi ako umimik. Biglang tumulo ang maluha ko. Hindi dahil sa samangang loob, kundi dahil sa sakit. Para lang sa pera, kaya nilang gawin ang ganitong klaseng panloloko. Bakit ka umiyak? Inabutan ako ni inay ngang panyo. Sila ang dapat umiyak. Ang konsensya nila. Sigurado kinain na ngang aso. Inay? Pinunasan ko ang maluha ko. Gusto ko na pong makipaghiwalay. Natihilan si inay. Tapos dahan-dahang tumango. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, anak? Opo. Sabi ko, buo ang loop. Hindi ko na kayang tiisin ang ganitong buhay. Mabuti, tinapik niya ang likod ko. Kung yan ang magpapalaya sa iyo, umuwi na tayo. Ipagluluto kita ng paborito mong adobo. Pauwi. Sunod-sunod ang tawag mula kay Marco, sa biyenan ko, at kay Marites. Pinatay ko ang cellphone ko. Ang paglayo sa kanila, ang pinakamagandang desisyon na magagawa ko para sa sarili ko. Pakauwi. Habang nagluluto na si inay nga, adobo. Humiga ako sa sofa. Huwag mo nang isipin yon. Sabi niya mula sa kusina. Kung hiwalayan, hiwalayan. Bata ka pa, may kakayahan ka, makakahanap ka pa ngang mas mabuting lalaki. Kinuha ko ang unan at muling umiyak. Nang hihinayang lang po ako, 4 na taon. Ibinigay ko ang lahat sa kanila, pero ito lang ang isinuklin nila sa akin. Ang puso ay hindi sa isang iglap ng lalamig. Sabi niya, dapat nun mo pa sila nakilala ng lubusan. Biglang may nagdoorbell. Si Marco, may dalang isang basket ng prutas. Tita, andiyan po ba si Tina? Pumasok ka? Sabi ni inay. Pinunasan ang kamay sa duster. Lumapit siya sa akin. Tina, sorry. Humihingi akong tawad para kay mama at sa kapatid ko. Hindi na kailangan, sabi ko. Hindi siya tinitiknan. Nagdesisyon na ako. Magiwalay na tayo. Namutlas siya. Tina, bigyan mo pa akong isang pagkakataon. Pangako, hinding-hindi ko nahahayaang apihin kanila ulit. Pagkakataon? Natawa ako. Marco, sa loob nga 4 na taon, ilang beses kitang binigyan ng pagkakataon? Pinahalagahan mo ba ang mayon? Hindi siya makasagot. Biglang lumuhod si Marco sa sahi. Tita, nakmamakaawa po ako. Hayaan niyo pong bigyan pa ako ni Tina ng isa pang pagkakataon. Magbabago na po talaga ako. Nagulat ako. Anong ginagawa mo? Tumayo ka diyan. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako pinapatawad. Bumuntong hininga si inay. Marco, tumayo ka na diyan. Hindi na dadaan sa ganyan ang lahat. Tumayo siya. Pinupunasan ang kanyang maluha. Tina, kinausap ko na sila mama. Nangako silang hindi na sila hihingi ng pra sa iyo. Ang kasal ni Marites? Ako na ang bahala. Ang paraan mo, tanong ko, mangungutang ka na naman sa mga kaibigan mo? O isang lamo ang bahay na tinitirhan natin? Magtatrabaho ako ng mabuti, mag-overtime ako. Sabi niya, hindi ito tungkol sa pera, Marco. Tungkol ito sa tiwala. Wala na tayong tiwala sa isa't isa. Kukunin ko ulit ang tiwala mo, hinawakan niya ang kamay ko. Bigyan mo ako ng 1 buwan. Papakita ko sa'yo ang pagbabago ko. Siniko ako ni inay, na alinlangan ang tingin. Alam kong gusto niyang paisipan ko pa itong mabuti. Sige. Binitawan ko ang kamay niya,
Bibigyan kita ng isang buwan. Pero sa loob ng isang buwan na yon, ayokong makita ang anino ng nay at kapatid mo. Oh, pangako. At huwag mo rin akong masyadong guguluhin. Hayaan mo muna akong mapag-isa. Sige. Sabi niya na parang nanalo sa lotto. Hindi kita guguluhin. Nang makaalis si Marco, tinanong ako ni inay, talaga bang bibigyan mo pa siyang isang pagkakataon? Ano pa nga ba po? Sabi ko, bilang mag-asawa, hindi pwedeng basta na lang magiwalay ng hindi sinusubukan. Sa mga sumunod na araw, hindi nga ako ginulo ni Marco. Nagte-text lang siya gabi-gabi para mangumusta. Minsan, sumasagot ako, minsan hindi. Miyerkules ng hapon, habang nakayos ako ngang gagamit para ipadala kay Marco, tumunok ang telepono. Isang hindi kilalang numero. Hello, si Tina po ba to? Boses ngang isang babae? Kaopisina po ako ni Marco. Si Marco po? Nahimatay siya kanina. Nandito po kami sa ospital. Inuoperahan daw po siya. Sabi ang doktor, sobrang pagod daw po at bumagsak ang blood sugar. Kinabahan ako. Paano pong nangyari yon? Lagi po kasing nag-overtime, tumatanggap pa ngang sideline. Halos hindi na po natutulog. Sabi niya, kailangan daw po niyang kumita ng pera para mapatunayan ang sarili niya sa'yo. Parang may kumurot sa puso ko. Saang ospital po siya? Sa City Central Hospital po. Pumunta na po kayo. Pangalan niyo po ang laging binabanggit. Pakababangang telepono? Kinuha ko ang bag ko at tumakbo palabas. Anong nangyari? Tanong ni inay. Si Marco po? Nahimatay. Nasa ospital. Teka, pinigilan na naman ako ni inay. Baka palabas na naman nila yan. Pero katrabaho po niya ang tumawag. Paano kung totoo po ito ngayon? Sige, sasama na naman ako, sabi ni inay. Pagdating sa ospital, nakahiga nga. Si Marco sa kama. Nakadextrose. Maputla na parang papel. Nandun ang babaeng tumawag sa akin. Dumating ka na, sabing doktor. Sobrang pagod lang daw. Kailangan lang niyang magpahinga. Salamat. Lumapit ako sa kama. Habang tinitingnan ko ang tulog niyang mukha. Halo-halo ang nararamdaman ko. Dahan-dahan siyang nakmulat ng mamata. Tina, dumating ka? Kumusta ka na? Tanong ko. Okay lang ako. Susubukan niyang umupo pero pinigilan ko siya. Ang tanga-tanga mo, sabi ko habang tumutulo ang luha ko. Hindi mo kailangang magpakamatay sa trabaho. Gusto ko lang patunayan sa'yo na kaya kitang alagaan. Hinawakan niya ang kamay ko. Tina, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Alam kong naging duwag ako, pero magbabago na ako para sa'yo. Tinitignan ko. Ang taos puso niyang mga mata. Nagsimulan na akong mag-alinlangan sa desisyon ko. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang biyenan at hipak ko. Anak, anong nangyari sa iyo? Marahas akong itinulak ngang biyenan ko palayo sa kama. Dahil sa babaeng to ang lahat. Kung hindi ka niya hiniwalayan, hindi ka makakaganito. Ma, sigaw ni Marco. Tumigil na po kayo. Nilason mo ang isip ngang anak ko. Sigaw biyenan ko sa akin. Gusto mo siyang mamatay para makuha mo ang lahat ng pera niya. Kuya, huwag kang mapauto diyan. Sabi naman ni Marites. May iba na yan kaya gusto nang makipag-iwalay sa iyo. Anong pinagsasabi niyo? Nang injinig ako sa galit. Tama na. Biglang umupo si Marco at hinila ang dextrose sa kanyang kamay. Dumugo ito. Kung hindi kayo titigil, umalis na kayong lahat dito. Natigilan silang dalawa. Marco, huminahon ka. Kumuha ako ng bulak at dinikit sa kamay niya. Sorry Tina, nasaktan na naman kita. Alis na kami, sabi ng biyenan ko at hinila ang hipak ko palabas. Bahala ka na sa buhay mo, kasama ng babaeng yan. Nang umalis sila, humiga ulit si Marco at pumikit. Magpahinga ka na? Sabi ko. Uuwi na ako. Tina,
Huwag kang umalis, please. Hinawakan niya ang kamay ko. Naawa ako sa kanya kaya nanatili ako. Habang binabalatan ko siyang mansanas, biglang tumunog ang cellphone ko. Si inay. Tina, umuwi ka na dito, ngayon din. Nandito ang biyenan at high-tech mo, nanggugulo. Sinasabi nilang ikaw ang may kasalanan kung bakit na ospital si Marco at kailangan mo raw magbayad. Pupunta raw sila sa kumpanya mo para sirain ka. Tiningnan ko si Marco na mahimbing na natutulog. Bigla kong naintindihan ang lahat. Hindi ito nakataon lang. Planado nila ang lahat ng ito, ang pagkahimatay ni Marco. Ang tawag ng katrabaho niya para lang matrap ako dito sa ospital habang nanggugulo, sila sa bahay para pilitin akong sumuko at bumalik. Tumayo ako at ibinato ang mansanas sa sahig. Ang galing ninyong umarte, Marco. Nagising siya, nagtataka. Anong nangyari, Tina? Anong nangyari? Ngumisi ako ng mapakla. Ang nanay at kapatid mo nanggugulo sa bahay namin ngayon din. Hindi mo ba talaga alam yon? Namutla siya. Hindi. Hindi ko alam. Hindi mo alam? O planado niyo tong lahat? Para pilitin akong huwag makipaghiwalay at ibigay sa inyo ang pera ko? Hindi, Tina. Pakinggan mo ako. Hindi na kailangan, tinulak ko ang kamay niya. Marco, tapos na talaga tayo. Pag-uwi ko, ikinuwento ko kay inay ang plano kong ituloy na ang pakikipaghiwalay. Dapat lang, sabi niya, ang pamilyang yon, bawat araw na kasama mo sila ay isang pagdurusa. Tumawag si Marco. Sinagot ko, Tina, nasaan ka? Umiyak siya. Sinabihan ko na sila mama. Alam na nilang mali sila. Anong silbionan kayon? Sabi ko, Marco, maghiwalay na tayo. Matagal siyang natahimik. Dahil lang dito, makikipaghiwalay ka. Na talaga, hindi lang dahil dito. Dahil ito sa lahat nangyari sa loob ng 4 na taon, pagod na ako. Alam kong mali ako. Tina, papanigan na kita palagi. Bigyan mo pa ako ng isang huling pagkakataon. Binigyan na kita ng maraming pagkakataon. Ikaw ang laging sumisira sa ngayon. Ipinadala ko sa kanya ang divorce papers sa pamamagitan ng isang abogado. Nagbanta siyang gagawang gulo sa kumpanya ko, ngumisi ako sa telepono. Wala na akong trabaho. Kahit magulo ka pa ron, walang mangyayari. At binlock ko siya sa lahat ng paraan. Kinabukasan, pumunta ako sa dati naming bahay para kunin ang mga natitira kong gamit. Nakita ko ang biyenan ko sa labas. Ang kapal ng mukha mong bumalik dito, sigaw niya. Kukunin ko lang po ang magamit ko. Hinarangan niya ako. Nang pinakasalan kang anak ko, pag-ari na namin ang lahat ng bagay na sa iyo. Sumilip si Marites mula sa pinto, may suot na bagong gintong pulseras. Ate, sabi ni kuya, kung magbibigay ka raw ng 1 milyon, papatawarin ka na niya. 1 milyon? Natawa ako. Ganun ba kamahal ang presyo niya? Hayop ka. Susugurin sana akong biyenan ko, pero mabilis akong nakaiwas. Natumba siya sa tumpok nga nabubulok na gulay sa tabi. Bigla siyang nak-convulsion at bumula ang bibig. Tapos na ba ang pag-arte? Tanong ko. Hindi natitinag. Bigla siyang tumigil at tumayo. Paano mo na lamang umaarte lang ako? Ganyan din po ang ginawa niyo sa ospital. Pumasok ako sa loob. Konti lang ang gamit ko, kasya sa isang maleta. Paalis na sana ako nang mapansin ko ang isang drawer na bahagyang bukas. May nakalabas na pulang folder. Binuksan ko, isang titulong lupa nakapangalan kay Marco. Sa ilalim nito, may isang pirasong papel. Kinuha ko. Isang kasulatan ng utang, nakasulat. Hinihira mula kay Celestina Cruz ang halagang PHP 1.8 milyon para sa gastusin sa kasal ni Marites Cruz. Babayaran pagkatapos ng 1 taon. Walang pangalan sa nangutang,
pero pangalan ko ang nakalagay sa nakpautang. Nakasulat din sa ilalim. Kung hindi papayag, si Celestina na magpahiram, maaring si Marco ang pumirma at isang laang bahay na pag-ari nila bilang mag-asawa bilang kolateral. Parang pinukpok ng martilyo ang ulo ko? Matagal na pala nilang pinagpaplanuhan ang bonus ko? Anong tinitingnan mo diyan? Biglang pumasok si Marites. Namutlas siya nang makita ang papel sa kamay ko. Akin na yan. Ano to? Itinaas ko ang papel. Matagal na ninyo itong plano. Di ba? Hindi ko alam yan. Si Mama ang naksulat niyan. Pumasok din ang biyenan ko. Nakita niya ang papel at sinampal si Marites. Sabi ko sa iyo itago mo. Yan nang maigi. Biglang lumuhot ang biyenan ko sa harap ko. Tina, mali ako. Patawarin mo na kami. Ibalik mo na yan. Pangako? Hindi ka na namin guguluhin. Ngayon nyo lang naisip yan? Itinago ko ang papel sa aking bag. Itatago ko to. Kapag ginulo nyo pa ako, idedemanda ko kayo ng fraud at attempted extortion. Subukan mo, sigaw niya. Gagawa akong gulo sa kumpanya mo. Wala na akong trabaho, hinila ko ang maleta ko. Bahala kayo. Paglabas ko, nakita ko si Marco na paparating. Ibinigay ko sa kanya ang papel. Namutla siya nang mabasa ito. Totoo, Marco, sabi ko, ngayon alam mo na kung bakit ako nakikipag-iwalay, hindi ko na kayang sikmurain ang pamilya nyo, umalis ako nang hindi lumilingon. Pag-uwi ko, ipinakita ko kay inay ang papel. Nanginginig siya sa galit. Magahayop sila. Inay, buti na lang po pinatago nyo sa akin ang pera. Sabi ko sa iyo, para lang ang nasa isip ngam nga taong yon. Tumawag si Marco. Humihingi ng tawad. Alam mo man o hindi ang tungkol diyan. Tapos na tayo. Marco, dumating sila sa bahay, nagmamakaawa. Nag-alo pa ng 50,000 pesos ang biyanan ko bilang sorry, pero tinanggihan ito ni inay. Lumuhod ulit si Marco. Marco, tumayo ka. Buon na ang desisyon ko. Umalis sila. Sa wakas, parang may mabigat na bagay na natanggal sa dibdib ko. Niyakap ako ni inay habang umiyak ako. Inilalabas ang lahat ng sakit at sa mga loop na naipon sa loop ng 4 na taon. Nang gabi ring iyon, tumawag si Marites, umiyak at nagmamakaawa. Ate, patawarin mo na kami. Huwag kang makipaghiwalay kay kuya. Marites, sabi ko, hindi ito tungkol sa pagpapatawad. Pagod na ako sa ganitong buhay. At pinatay ko ang telepono. Kinabukasan, tumawag ang boss ko, si Mr. Santos. Celestina, kailan ka babalik? Kailangan ka na sa bagong project. Natigilan ako. Muntik ko nang makalimutan. Mr. Santos, hindi po ba natanggal ako sa trabaho? Sinong nagsabi? Hindi kita tinanggal. Doon ko lang naalala na pagka nga pala ang certificate ko. Bumalik ako sa trabaho kinabukasan. Tanghali, nakita ko si Marco sa labas ng opisina, may dalang isang lunchbox. Dinalhan kita ng adobo? Lutong nanay mo. Kinuha ko ito. May kailangan ka? Tina, sabi niya, pag-isipan mo ulit ang tungkol sa diborsyo. Napag-isipan ko na. Bigla niya akong hinawakan ng mahigpit sa braso. Dahil ba hindi ka naman talaga nawala ng trabaho? Niloko mo lang kami para hindi ka magbigay ng pera kay Marites. Diba? Natigilan ako. Paano niya nalaman? Huwag ka nang magpanggap. Narinig kitang kausap mo si tita kagabi na babalik ka na sa trabaho. Pinaktulungan niyo kaming lokohin. Dinala ko siya sa isang tahimik na sulok. Oh, hindi ako nawalan ng trabaho. Peke ang papeles ko. Pero kayo ang nagtulak sa akin na gawin yon. Kami pa ngayon. Sigaw niya, para lang sa kaunting tulong, kailangan mo kaming lokohin ng ganito? Kaunting tulong? 1,000,000? Yung pagpapanggap niyong uminom ng lason? Kayo ang unang hindi tumuring sa akin bilang pamilya? Napopos siya sa sahig
hawak ang kanyang ulo. Anong gagawin ko ngayon? Tiningnan ko siya ng may halong awa at pakadismaya. Ipapadala ko sa iyo ulit ang divorce papers. At tinalikuran ko siya. Sumigaw siya. Sabi ni Mama, kung hindi mo babawiin ang divorce, gagawa siya na iskandalo sa opisina mo para masira ka sa lahat. Kinabukasan, tumawag ang pulis. Ma'am, ang biyenan at hipak niyo po ay nanggugulo dito sa tapat ng opisina niyo. Sinasabi nilang manloloko raw po kayo. Pagdating ko, nakaupo sa sahig ang biyenan ko at sumisiga. Manloloko! Kinuha niya ang pera nga. Pamilya namin para ibuhay sa lalaki niya. Dumating ang boss ko, si Mr. Santos, kasama ang ilang kliyente. Sumama ang tingin niya. Anong nangyari dito? Celestina, sinubukan ng nga security guard na paalisin sila, pero lalo silang nakwala. Dumating si Marco. Sa huli, dinala kami lahat sa presinto. Paglabas namin, hapon na. Tina, inabutan ako ni Marco ng band-aid dahil sa kalamot na natamo ko. Huwag mo akong hawakan, umiwas ako. Ipapadala ko ulit ang divorce papers. Pirmahan mo na. Ganun mo ba kami kinamumuhian? Hindi galit, sabi ko, takot. Natatakot akong baka isang araw. Ubusin niyo ako hanggang butot balat. 1 linggo ang lumipas. Tumawag ang abogado ko. Miss Cruz, pumirma na po si Mr. Marco sa divorce papers. Sa susunod na linggo, makukuha niyo na po ang inyong divorce certificate. Nakahinga ako ng maluwag. Sa wakas, natapos na rin ang gulo. Habang iniisip ko ang lahat, mula sa sayang ang pagtanggap ng bonus hanggang sa lahat ng away, panloloko, at sakit, nagpapasalamat ako na mayroon akong isang matalino at mapagmahal na ina. Kung hindi ako nakinig sa kanya, kung hindi ko kinuha ang pekeng certificate na iyon, malamang naubos na ang pinahirapan kong pera at naiwan akong luhaan at talunan. Tiningnan ko si inay na nagdidiling ng halaman sa aming maliit na hardin. Inay, salamat po. Ngumiti siya. Di ba matagal ko nang sinabi sa iyo? Huwag ipagyabang ang yaman. At laging mag-ingat sa mataong nakapaligid sa iyo. Tumango ako. Tandaan ko po yan habang buhay. Paglabas namin ng bahay para mamalengke, sikat na sikat ang araw. Nawalan ako nga asawa, pero nakita ko ang tunay na kulay ng mataw at lalo kong pinahalagahan ang mataong tunay na nagmamahal sa akin. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-text kay inay, kahit magkatabi lang kami. Nay, mahal na mahal po kita. Salamat. Nay, salamat sa paggabay, pagprotekta, at pagalo sa akin. Napakabuti ninyo.